Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Okay, so purihin ng Panginoon sa araw na ito at muli po ay tayo magkakasama-sama, magkakarinigan at mapagpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan. Ang atin pong pinag-uusapan at pinag-ubulayan po ay sa aklat po ng Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Ito po ay part 2 ng atin pong pagkaaral about Paul's chain, the Paul's chain. Okay? Babasahin ko lang po ulit ng mabilisan. Philippians chapter 1, Philippians 1, verse 12 to 14. Sabi dito, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ang iba pang narito na ako ay nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Okay, pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita natin pong pagbubulayan. Philippians chapter 1 verse 12 to 14. So, the Paul's chain. Okay, so yung kalagayan ni Paul, again, siya po ay nasa bilangguan, kaya po yung pinag-usapan natin, the Paul's chain, siya ay nakatanikala, okay? Mayroon siyang konting kalayaan, pero siyempre, limitado pa rin yun. Okay, so, yung sitwasyon ni Paul, siya ay nasa bilangguan. Magandang bagay na doon sa kanyang kalagayan, nakita niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Alam naman natin si Paul ay napakasipag, napakasipag sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Wala siyang sinisino Kung kailangan sabihin ang totoo, kailangan pangaral ng salita ng Diyos, ipapangaral niya kahit sino, kahit kanino. Okay? So, mayroon pong mga ganong mga tao sa panahon natin ngayon na talagang they are blessed by God ng ganong kakayahan, ganong talento at lakas ng loob para ipangaral ang salita ng Diyos kahit sino, kahit saan. So ganyan si Paul. At dahil nga sa kanyang pangaral, yan siya po ay nabilanggo. Okay? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi nahadlangan yung gospel ng kanyang pagkabilanggo. And kagaya ng sabi ng pinag-aaralan natin, si Paul, nakita niya ang sitwasyong ito, opportunity para mas lalong ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Again, yung paalala niya sa kanyang mga sa iglesia sa Pilipos na huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot dahil ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki para lalong lumaganap ang mabuting balita. Paul's chain is chain for the gospel. Pangalawa po ay chain for Christ. Okay, Paul's chain is chain for Christ. Okay, yung kanyang pagkabilanggo, yung kanyang tanikala ay tanikala para kay Kristo.
Wow. Right? Yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang pagkabilanggo ay dahil kay Kristo. Okay? At ang magandang bagay dito, nung, na dyan sa verse 13, nalaman ng mga tao, ng mga bantay sa palasyo, at ng iba pang mga narito, na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Chain for Christ. Nalaman ng mga tao na ako'y tagasunod ni Kristo. Kaya ako'y nandito, kaya ako'y nakatanikala dahil ako'y tagasunod ni Kristo. Ayan, So, nagamit niya yung kanyang sitwasyon, yung kanyang present circumstances. Una ay para yung gospel ay lalong lumaganap. Pangalawa, para ipakilala si Kristo. Personally, maipakilala si Kristo. Personally, makilala ng tao kung sino siya. Kung sino siya bilang isang Kristiyano. Nalaman ng mga tao na ako ay Kristiyano. Wow, So, yung kanyang tanikala, chain for Christ. Nalaman ng mga tao na ako ay tagasunod ni Kristo. Ang tagasunod ni Kristo, mga Kristiyano. Okay. So, ibig sabihin, yung mga sitwasyon pala, yung mga kalagayan, maaring yung mga kalagayan natin sa buhay. Kagaya ng sitwasyon ni Paul, ay hindi naging hadlang yon, hindi niya ikinahiya na siya ay nabilanggo, na siya ay nakatanikala dahil kay Kristo. Hindi niya tinago yung kanyang identity sa gitna ng mga persecution. Sa gitna ng hindi maayos na kalagayan sa buhay, nanindigan siya na kaya siya nabilanggo dahil kay Kristo. Na kaya ganyan ang sitwasyon niya dahil kay Kristo. Hindi siya nahiya, hindi siya nagtago, hindi niya naisip kung anong sasabihin ng tao. Kung ikaw ay tagapangaral ni Kristo, bakit ka nakabilanggo? Diga ikaw ay Kristiyano. Yan ang laging bato ng tao sa sa ating mga manampalataya. Diga ikay Kristiyano, diga ikay pastor, diga kayo tagapangaral, pero bakit ikay nakabilanggo ngayon? Bakit hindi ka tulungan ng Diyos? Bakit hindi ka palayain ni Kristo? Bakit hindi ka palayain ng Diyos sa iyong kalagayan na yan? Okay? Siguro nakaranas na kayo ng ganong mga pag-usig, o mga ganong mga sabi ng mga tao. Kagaya ni Paul, okay? Pero proud siya, okay? Proud siya na sabihin siya ay tagasunod ni Kristo. Proud siya na sabihin na nabilanggo ako dahil ako'y sumunod kay Kristo. Ayan, So, kamusta po yung ating buhay pananampalataya? Tayo po ba ay proud na ikaw ay sumusunod kay Kristo? Alam ba ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay Kristiyano? Doon sa bilangguan, nalaman ng mga tao na si Paul ay tagasunod ni Kristo. Sa iyong kalagayan, sa iyong sitwasyon, sa mga tao sa paligid mo, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaklase, sa iyong kaibigan, sa iyong katrabaho, alam ba nila na ikaw ay Kristiyano? Alam ba nila na ikaw ay tagasunod ni Kristo? Okay? So, si Paul, yung kanyang kalagayan, sabi niya, nalaman ng mga tao na kaya ako nandito dahil ako ay tagasunod ni Kristo. Huwag nating ikahiya ang kalagayan, yung ating identity na tagasunod ni Kristo. We are proud. You must be proud na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Mga followers of Christ. Yan, So tayo dami nating mga pinapollow, So, ang dami nating mga sinusundan.
Yan, ano? Dami nating mga ano pinapalo kung sino-sino, kung ano-ano. Ayan, ano? So, mas magandang i-follow natin. Ito yung page natin, of course. No? At siyempre si Kristo. Ano? Nangyari sa akin ang mga bagay na ito, pero dahil sa ako'y nabilanggo, nalaman ng mga tao. Ayan, ano? Nalaman ng mga tao na ako'y Kristiyano. Yan. No? Malalaman ng mga tao na ikaw ay Kristiyano. Malalaman ng mga tao na ikaw ay mananampalataya. Alam dapat yan. Alam ng tao. Dapat alam mo yung iyong identity bilang isang Kristiyano. Kahit nasa gitna ng makasalanang daigdig, kahit sa gitna ng mga persecution, kahit sa gitna ng mga pag-uusig, kahit nasa gitna ng mga kung ano-anong sinasabi ng mga tao, manatili ka sa iyong kalagayan na tagasunod ni Kristo. Hindi nagbabago yun. Yung pagiging followers ni Kristo, hindi nagbabago kung ano man ang iyong sitwasyon sa buhay. Gaya ni Paul, Paul's chain is chain for Christ. Okay? So, hindi na hadlangan yun ang kanyang tanikala, yung kanyang totoong identity. Nakita pa nga ito ng mga tao sa paligid niya. Yung mga kasama niya, yung mga bantay, maging yung gwardiya, maging yung mga opisyal ng bilangguan ay naging kilala pa nga siya. Ano? So mas actually yun isa sa mga isa sa mga naging dahilan kung bakit yung gospel ay nag-advance, dahil nga siyempre marami siyang mga kasama doon sa bilangguan na galing din sa mga nabilanggo din, na galing sa iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga lugar. So sa panahong iyon, ipinangangaral niya ang mabuting balita kahit siya ay nasa bilangguan. Okay, pwedeng sabihin ng mga tao, ba't ka mangangaral ng mabuting balita? Nakabilanggo ka rin. Pero ginamit niya yon para yung gospel ay maibahagi at ma-share at nalaman ng mga tao na ganito pala ang totoong tagasunod ni Kristo. May panindigan, hindi nawawala ng pag-asa kahit na hindi maganda yung sitwasyon. At dahil doon, mula doon sa kanilang mga kilalang mga pupunta, may mga bumibisita din sa mga siguro doon sa mga kulungan, mga kasamahan sa kulungan, may mga bumibisita din, ipinangaral niya yung mabuting balita. Ano? At sinasabi niya, ako'y followers ni Christ. At dahil doon nag-umpisa yung advancement of the gospel. No? So maraming nakarinig ng iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa. Kaya nakarating at lumawak yung gospel dahil sa ay nasa bilangguan at galing sa iba't ibang mga lugar yung nabilanggo doon. Ayan. So gawin natin ang bawat pagkakataon para ang samantalahin natin, sabi nga, ng bawat pagkakataon na magkagawa ng mabuti at may pangaral ng mabuting balita ng Panginoon. At syempre, yung ating totoong identity. Tayo ay followers ni Christ, gaya ni Paul, hindi na hadlangan at hindi niya kinahiya ang mabuting balita kahit siya ay nasa bilangguan, kahit siya ay nakakulong, kahit siya ay nakatanikala. Hindi niya itinatwa at hindi niya kinahiya yung kanyang kalagayan at sabihin at proud na sabihin siya ay followers ni Christ. Paul's chain is chain for Christ. Salamat sa Panginoon sa oras pong ito, ano? At muli po ay ating paalala ang ano man ang iyong kalagayan sa buhay, no? Pwedeng gamitin niya ng Diyos para ang kanyang salita ay may pangaral at maluwalhati ang Panginoon sa iyong buhay. Okay? So, muli po aking paalala, no? At kung kayo po muli ay nakaabot sa ating pong sa dulo, hanggang sa dulo ng ating pong programa, muli aking paalala po, kung kayo po ay bago pa lang sa gawain ito, bago ka lang napadaan sa inyong wall, ang page nito, ang aking pong hiling, lambing, ay follow po. Kung kayo po ay naghahanap ng ganitong mga klaseng mga programa, ay maaaring ito yung way ng Panginoon para mangusap ang Diyos sa iyo. Paki-follow po, paki-like, paki-comment, paki-share. Yan, So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kayo po ay nagpapasalamat ng marami sa oras pong ito. Salamat po, Panginoon, dahil
nakilala ka namin, Panginoon, sa isang totoo at mula sa iyong mga salita. Nagpapasalamat kami dahil kayo ang Diyos na aming pinaglingkuran. Salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong tinapos na trabaho sa krus, sa iyong sakripisyo. Kaya kami ngayon ay nagkaroon ng kalayaan. Kaya kami ngayon ay nagkaroon ng identity bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod mo, dahil minahal mo kami. Dahil sa iyong sakripisyong ginawa para sa amin. Panginoon, dalangin ko po na sa bawat isa sa aming naritong mga kapatiran, mga mananampalataya, manindigan kami sa aming pananampalataya. Manindigan kami sa aming paglilingkod. Manindigan kami sa aming identity bilang isang Kristiyano. Hindi nawa magbago yung kalagayan namin o yung sitwasyon, hindi magbago yung aming identity, yung aming pagkakilanlan bilang isang Kristiyano, kahit nga po hindi masyadong maganda yung kalagayan. Panginoon, tulungan mo po kami sa mga hamon, sa mga laban namin sa buhay, sa mga challenges, sa mga persecution, sa mga pag-uusig. Hindi kami matinag, Panginoon, sa aming pananampalataya. At maging proud kami na sabihin kami tagasunod mo. Kahit pa, Panginoon, sa mga tao, sa aming paligid, maging masaya kami at matuwa at magalak dahil kami iyong iniligtas. Panginoon, salamat po ng marami sa mga kapatid po namin, sa mga narito, nakasabay po namin sa oras pong ito. Kung sila man po ay bago pa lang sa mga ganitong programa, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay, malaman nila, Panginoon, ang katotohanan mula sa iyong mga salita at makita din nila, Panginoon, yung totoong identity nila, Panginoon, sa inyo. Salamat po ng marami. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito. Ang biyaya ng pagpapala ay dumaloy sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Kung mayroon man po kami mga mahihigpit na mga pangangailangan, sa oras pong ito, hiling namin ang biyaya ng pagpapala. Ibuhos mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maranasan namin ang iyong biyaya. Maranasan namin ang mga pagpapala mula sa iba't ibang mga sitwasyon, mula sa iba't ibang mga kalagayan, maging sa mga hindi inaasahang mga pagpapala ay dumaloy at maranasan ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Salamat po ng marami. Muli po, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito. Ipundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. God bless us all and ingat po tayo palagi.